morning. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You may take your seats. It's a good day to praise the Lord. We are so blessed after ng mga testimonies. Blessings sa Diyos atong siksik, liglig, at umaapaw. Amen. So, grabe ang blessings ng Diyos sa aton kada isa, but I know kada isa sa aton nagkadto di subong because we have a need. May arat na tagyapon pinanglan, sinanglan naton gyapon ang Diyos. So, kada isa sa aton, laylay man ang aton nga sitwasyon, pero for sure, kada isa sa aton may arat kita nga ginaatubang nga battle sa aton nga kabuhi. Okay? May mga battle ka mga kabataan na inyo nga okay lang ako. I-minimize ang giyo-giyo, mga istorya, kuwitay sa tupad. Once in a part ka mga girls, ha? Kaya para hindi ka mukha, istorya sa tupad, hindi ka mo sagay, linggi sa likod, kay ngaswang sa likod. Pati ka. May live kita sa likod, kita kami ka muna kung sige ka mo, kung wala kang kapamatay, matakapagin ka muna. Okay, so pamatay ka mo para hindi masayang inyong mga pagkatuloy sa church. Okay? May natunaan mo ka mo last week sa Word of God, sa inyong pagkatuloy. Okay, so dapat mapuli ka mo karon, may mga kuwagin ka mo, may para mapuslan yung inyong pagkatuloy. I-bless ka mo ni Jesus, hindi ka mo nagkatuloy nga nagbuktaw lang ang maaga, nagpakapuy-kapuy ka mo, bangon. So, gusto nyo mag-bless na puslan nyo inyong pagkatuloy, pamati ka mo, ha? Yes, amen. So, as I was saying, kada isa sa aton may mga battles kita sa kabuhi, no? Sa imong trabaho, sa eskwela, sa mga tupad balay nimo, no? Problema sa finances, problema sa kwarta, problema sa health. So maybe ang ibang sa aton exhausted or frustrated kay may mga sitwasyon sa kabuhi natin nga good-liked so baron na daw ka imposible. So subong aga gusto ko mabalaan mo that God sees your struggles. Kita sa Diyos ang imo pagpangabudlay at hindi ang Diyos layo sa aton. No, He is just one call away. And He fights for His people. Kag subong aga, gusto sa Diyos nga mag-away kita upod sa iya. Mag-away sa mga ginatubang natin nga mga sitwasyon, kung ano man ang aton ginatubang, mga sitwasyon nga daw kabudlay gid sulbaron. Kag ang ining away, hindi paagi sa armas, or pag-away na physical or literal, but with worship. Pagi sa pagdayaw kag pagsimba sa aton buhi nga Dios. So, subong aga, iabrihan tatong na Bible sa 2 Chronicles 20 verses 12 to 22. 2 Chronicles 20. So let's all stand. Sa mga wala pa kakita sa 2 Chronicles, nagawa nyo na sa inyong table of contents sa front, mga kids. 2 Chronicles. Tendo kita, Arlo. Let's read chapter 20, verse 10. And now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession.
which thou hast given us to inherit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa sining adlaw, at sa tanan nga blessings na ginahatag mo sa kada isa sa among Jesus. We thank you, Lord, sa mga pulong na padayon na sustainer sa among mga kusog. And Lord, we pray that you be with me today as I deliver your word. We pray for your anointing and bless everyone, Lord, in Ari Bilisibong. Bless everyone through this message. And we thank you, Lord, for everything. We bless your name today. This we pray in Jesus' name. Amen. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ang atong message sa subong adlaw is worship that wins battles. So, ginbasa tang story ni King Jehoshaphat. Ano ang pangalan niya, liwat? King Jehoshaphat. Liwat? King Jehoshaphat. So, sino ni si King Jehoshaphat? He was the king of Judah, the southern part of Israel. So, buong silingon, leader siya sa mga katauhan ng Diyos. Si Jehoshaphat, hindi niya siya parehas ng iba niya hari, ng mga gahaman, mga abusador, hindi siya malain niya hari. No? He was one of the very few good kings nga naghari sa Judah. Kapalangga niya ang Diyos, kaginhimo niya gid ang iya masarangan para matuduan ang tao sa pulong sa Diyos.
kagin pangguba niya ang mga Diyos-Diyos nga ginasimba sa mga tao. Pero bisan maayo nga king si Jehoshaphat, hindi siya perfect. Kisan nakasalaman siya sa mga desisyon niya para sa pagsalig sa sala ng mga tao. Ang maayo lang kay Jehoshaphat kay nagapamati ni siya sa Diyos kung sawayon siya. Kaya ang importante gid sa tanan kabalo si Jehoshaphat mag-humble down kag maghinulsol sa iyang sala, mag-admit sa iyang sala. So tandaan ta, dutay lang gid ang naging maayo nga hari sa Bible. Kag tanan sila hindi perfect. Kada isa may naobra nga sala. Pero gina-consider sila gyapon nga good kings. Nga ano ang ila common denominator sa mga good kings? They were faithful. Kaya nagahinulso sila kung makasala sila. So si Jehoshaphat, tandaan natin, gina-consider niya siya nga good king. So isa kadlaw may nabaton siya nga bad news. Very bad news. So sino di gusto makabaton bad news? Sino gusto makabaton good news? Ano ganyan ang good news sa atin ni Jesus? Ang gospel. So manatigin ang tula natin ng gospel. Pero si King Jehoshaphat, isa adlaw, nakabatong siya sa bad news. May 3 ka armies nga kapadulong sa ilang lugar sa Juda para mag-away. Isabi ka daw, nagpugtaw ka, Carlo, napatian mo, na silumong kita di sa mga taga-Talisay, kita sila, kanong next na gani. Talisay sila, hindi pa ko na. Pamatsyon niya kita sa Bacolod, tanang na tao pamatsyon nila, 3 versus 1 ka sila. Ano ba sagan mo? So amo na ang iya nga nabatian sa kaadlaw, may masalakay sa ilang lugar. Kag kumpara sa ilang puwersa, sigurado gid nga pierde sila. So hindi nila ulahog ang ilang mga kumpra, tam-an kadamo. Kag ka mga kululbaan nga mga armies ang masalakay sa ila. Armies ang Moabites, Ammonites, and Edomites. Halin sa mga lugar nga nagapalibot sa Juda. Roll VTR. Natin ko di map para makita natin ang muna ang Juda. Okay? Ang green. Ang masalakay sa ila, ang Ammonites, Moabites, kag Edomites. So, 3 nila palibot sa ila. Karon mabalat na ni kung ano niya ang ila ni connection, pagari, pagit ang tanan nga napalibot sa land of Judah. So, imagine nun, ara kita sa muna nga sitwasyon. Makita mo, nagasalakay ng mga soldado, mga armies sa 3 ka nasyon, pakadto sa inyong lugar. So ano, ihan mabatsyagan natin, maubuson ka mo nila, pamatay, pao na inyong mga manggad. Tapos, kagamay lang sa inyong army, dutay lang, kagamay, 1 versus 3. So, ginkulbaan si Jehoshaphat, kag ang mga tao sa Juda. Kaya hindi lang ni ordinaryo nga kulba, hindi nga kulba, ang plastis ang kulba, kaya hindi ka patulugon sa gabi. Kasi siyempre, base last mo na nakatulog, kaya talakayo na kamo sa mga kontra. So kaya ka mo na ang inyong problema, daw gadululungan. No, wala ka na tapos ang isa, may pag-o naman. Wala ka pa kaginhawa, wala ka pa kapaway-way sa isa ka problema, may nagsampaw naman, kaduble pagid. So, ang ilang sitwasyon sa Juda, daw sobra pa dira, kay ilang kanet nga problema, life and death ang ilang sitwasyon.
Kay sa ila atubang may nakapadulong ang mga kaaway. Kag sa likod nila ang ila pamilya nga kinahanglan nila proteksyonan. May mga kabataan, may mga nanay, may mga tatay, may mga katigulangan nga hindi nakatlagan. So amo na ang ilang sitwasyon. Kag wala sila sa madlaganan or madampan nga pangayuan bulig. Kay sa east na tawag na ang Ammon, Moab, and Edom. Kag sa west, sa left side, ang Philistia, no? Amo na siya Philistines, di kontra man na. Kay matutandaan na to, din nagalin si Goliath. Si Goliath isa ka Philistine. Kag sa north, ang arat na Israel. So lain man ning threat kay sa muni nga time dugay na nagbulag ang Judah, ang Northern Kingdom kag ang Southern Kingdom. Ang Israel kag ang Judah dugay na nagbulagay 60 years na more or less nga nag-separate sila. Kay sa 12 tribes of Israel, pulo ka tribes ang nag-ugdanay sa north. Kag duwa lang ka tribes ang ara sa south. So mga tribes nga naghalin sa kabataan ni Jacob. So pulo versus 2 ang ara sa Judah. Judah and Benjamin nga tribes. So out of the 12 tribes pa lang, outnumbered na ang Judah. So dugay na ni nga mahidwaan sa duwa ka kingdom. Bisan pareha sila nga mga pinili sa Diyos. Bisan pa nga sila ang ginatawag ng mga chosen people of God. May ara ka ni one time na nakipag-alay o kung nagsanib puwersa si King Jehoshaphat sa Judah, no, Southern Kingdom, sa hari sang Israel, Northern Kingdom, si King Ahab. So nagsanib puwersa siya para makapulig or magpulig sa away sa kontra ni Ahab, which was Ramoth Gilead. Kag para punta ni magmayuhay na ang Northern Kingdom kag Southern Kingdom. Kag para makagain si King Jehoshaphat sa military strength kay kagamay gid sa Judah kumpara sa Israel. Pero ang ini nga desisyon ni Jehoshaphat nga makipagmigot sa kay King Ahab, wala naging uyunan sa Diyos. Kaya ang Israel sa amutong nga time, ginapamunuan ni Ahab, isa ka malain nga hari kag hindi masaligan. Kag dutayan na ni si King Jehoshaphat napatay sang nagupod siya kay Ahab. Kay imbes nga si Ahab ang patsyon sa ilang kontra, nasalaan nga si King Jehoshaphat amo si Ahab. So mayo lang kay nanawag si Jehoshaphat sa Diyos nang ayaw siya pulig kag si Ahab ang napatay. So hindi masaligan nga hari si Ahab. Kag wala gid sang maayo nga hari nga naglabay sa Israel, tanan na hari nga naglabay sa Northern Kingdom, puro malaing nga hari. Amo na nga ang Diyos akig sa ila. So after sang sining nga mistake ni King Jehoshaphat no nga makipag sanib puwersa sa Northern Kingdom, gin-rebuke siya sa Diyos, ginsaway siya sa Diyos paagi kay Prophet Jehu sa 2 Chronicles 19 verse 2. Siling sa Diyos ang balasang prophet kay King Jehoshaphat, "Shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord?" So sa hiligay nun, dapat ba lang nga buligan mo ang mga malaot, ang mga malain ng mga tao? Kag palanggaon ang mga kontra, ang mga nagakontra, o kung ang mga wala nagapalangga sa Diyos, miguhol mo, buligan mo.
So amo ning aton batayan sa aton kaugalingon kung magsigi kita upod sa mga sala ng mga tao. No, mga tao nga lain ang prinsipyo sa aton. Nga ang mga tao nga wala nagasunod sa kabubuton sa Dios. No? Sa trabaho man na, sa eskwelahan, sa mga barkada naton, even sa pamilya naton, nga pakamayo natin for the sake of friendship, for the sake of relationship, mapakisama kita sa ila. Kung ikaw ang nagabutong sa ila pakadto sa Diyos, that's good. Pero kung ikaw na ang gina-influensyahan nila mag-ubra sa butang against sa gusto sa Diyos, nagka-compromise ka na sa iyong pagtuo, kaya sige ka pakisama, na-please mo ang imong mga friends, then that's not good. So ang Diyos nag-remind sa aton nga kung sige kita bulig sa mga tao nga clearly nag-go against sa iya, mag-cause ng ina sa isang problema. No, instead of blessings. Amen? Amen. That's why pinaka-safe kag pinakasigurado lang gid na pwede naton tampan is ang Diyos lang gid. Paano kita kabalo nga ang isa ka butang iya sa Diyos? Paano ta mabalaan? God gave us His Word. God gave us the Bible. Amen? Dira kita check kung ang isa ka butang according pa sa gusto sa Diyos, kung iya bala ina sa Diyos. So si Jehoshaphat, bisan nakasala man siya sa pagupod sa kay King Ahab, ang maayo lang niya sa iya, kay sanggit sa wise sa Diyos nga hindi magupod sa mga tao nga nagakontra sa Diyos, wala na siya nag-justify sa iya nga sala. No, wala na siya nagpaayos na kay gusto ko tayo mag-peace na lang kami bala, magmayuhay na lang kami kay total mga brothers ko na sila. No? Ano ginobra niya? Nag-humble down si Jehoshaphat, nagbalik siya sa Jerusalem, kag gintunduan niya ang mga tao na magdireksyo, depend sa Diyos, magsandig sa Diyos. That's why sa sining nga tayo na may away naman sila nga ginatubang, no? Nakabati sa isang bad news, isa kadlaw pagbugtaw niya, kag tatlo na inkarnasyon ang ila kontra ay nagsalakay sa iya para kingabuto ng ilang duta kanang ilang mga manggad. Kag at this time wala na siya nagsalig sa ibang tao. Wala na siya nangayo bulig sa Israel, sa Northern Kingdom. Instead, nagdiretsyo na siya sa Diyos. Kaya nag-learn na siya nga kung magdangop siya sa tao, hindi masaligan. No, bisan isa abi mo best friend mo, gulpi ka lang, makibot nga into ka na, betray ka na, no? Pasalig ka, break ang promise ni sa imo. So muna ang tao, hindi masaligan. So makasalig kita, pero hindi tagit paghihatag ang bugpos naton nga pinsar takipusoon sa isa ka tao, sa Diyos na kikita makasalig. So bisan gamay lang ang ilang army sa Juda, kag bisan klaro nga dihado sila katama kumpara sa ilang mga kontra, bisan ginakulbaan sila, wala sila nagpalagyo, wala sila nagpanago, wala sila nagambal, tapos kita wala gityan sa patay kita tanan So masalig bala kita sa iya sa muli nga mga sitwasyon or magkahadlok kita. So si Jehoshaphat, pwede dito siya ka-panic mode. Sa mo nga time kay na-corner na sila, wala na sila laganan. Pero ano ang ginobra ni Jehoshaphat? He prayed. Sa 2 Chronicles 20 verse 12.
O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Wala kami ikasarang sa amo ni kadamo nga kaaway. Wala kami kabalo sa amo brahon. But our eyes are upon thee. In other words, nagkasalig kami sa imo, Lord. Bisan wala kami kabalo kung ano ang matabo sa amon, nagkasalig kami sa imo. Muna dapat sa time nga tamaan kabudlay sa atong sitwasyon, masalig kita sa Diyos. Sa Diyos kita salig, hindi sa tao. Hindi sa aton abilidad. Karon nag-istorya ang Diyos kay Jehoshaphat bagi sa isa ka propeta sa verse 15. And he said, Hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. We will say, Praise the Lord. Praise the Lord. So sa iligay nun, hindi ka mo maghadlok o kung mangluya nga tamaan ka na mo sa inyo nga kaaway. Kaya ang ini nga away, hindi ni inyo, kundi iya sa Diyos. In other words, don't worry. Ako ang maaway para sa inyo. Ako ang masulba sa inyong mga problema. Ang mga problema ano ay simple. Ako ang bahala. Grabe, ang balon ka sa Diyos. Ako ang bahala. What an assurance. So, ginhambalan sila sa Diyos sa buwas sa muni brown nyo. Sa buwas sa aga, sugataon ninyo ang mga kontra. Dito sila malabay sa bangin, sa zis, kag dito sila matiner sa punta sa sapa. May kwan sila, ano na tawag? Kung ga-exam ka mo, may kudigo ka? may guide ka mo kung diinin yung kontra. May leakage. So sa 2 Chronicles 20 verse 16, ang balita, Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and you shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. So, bisan may plano ang Diyos na magbulig sa aton, maara pag kita kaliyan dapat ubrahon. May parte kita gyapon sila niya, tomorrow go ye down against them. At tubangon, tagit gyapon ang aton problema, ginakulbaan naton. At tubangon naton, face to face sa aton na problema. Ang mga sitwasyon nga ginakulbaan naton. Pero, buligan niya kita. Amulan ng kinalain. Ano ang hambal niya? You shall not need to fight in this battle. Thank you, Lord. Amen. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. Yes. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Yes. Sila niya, hindi ka mo kinanglan mag-away sa sining nga battle. Ano bro nyo? Tindog lang ka mo. Kaglan tawan ninyo kung paano ta kamuluwason buwas sa atubang sa inyong mga kaaway. We will say, Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Diyos naghambal sa atin. Ako ang bahala sa inyo. So, takot-takot bila yung problema.
Just stand still and see the salvation of the Lord. Amen. Magambal kita, stand still, hindi lang niya tindog lang. Kinahanglan mo gyapon ka iso sa sulod. No? Nga bisan magtindog ka, ginakulbaan ka na mo. No. Kay ara sa tubang mo ang mga kontra. Hindi lang niya hapos na obra. Okay, tindog lang ko na. Deep inside, grabe kita mong contrast tubang, pero you have to have courage Yes. nga magtindog. Amen? Amen. That's why ang bala sa Diyos, fear not, nor be dismayed. Kay normal na makulbaan ka, pero ang Diyos nagambal, hindi ka makulbaan, hindi ka mangluya. Now, saan ginassure sila sa Diyos nga siya ang bahala, nagano sila? Sa verse 18, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. So nagano sila? Nag-worship tudo Yes. with a loud voice on high. Hinayo kung tudo. Tudo kaayo. Loud na, on high pa. So tudo kaayo. Amo na lang ditong ilang armas at that time ang pag-worship. Amo na lang dito, so mahuya-huya ka pa bala. Amo na lang ng imo pwede magamit para magdaog sa imo nga kaaway. Life and death ng ilang sitwasyon, kabuhi nila ang nakasalalay. No? So minsan nila, may ara sila mga pamilya na kinanglan proteksyonan, may mga manghod sila na wala ikasara mag-away. No? May mga katigulangan sila na wala gid kalaban-laban. Tapos, kung worship na lang ginakaagi mo para magdaog, paano ka mag-worship? No? Mapakyut-kyut ka lang. No? So, ang worship natin, pwede din natin gamiton nga weapon para magdaog sa aton na battle. Praise the Lord. Dapat mag-worship kita, dapat bigay todo. Bigay todo, but it doesn't mean nga daw pinagusto na lang kita sang waras. Kung mag-worship nga daw wala na sa ayos, daw wala na order. So dapat i-keep natin yapon ang order because sabi ni Apostle Paul, let all things be done decently and in order. Kaya ang Diyos gusto niya peace and order. Gusto niya kita broken, kita siya tubang, humble kita, but we have to be aware sa mga palibot natin. Now, after sa Diyos hatag sa instruction sa ila kung ano yung ilaw brahon, pagkasunod na adlaw, ang adlaw nga maatubang na sila sa ilang mga kontra. Aga pa sila nagbugtaw, pakadto sila sa lugar na ginambal sila sa Diyos. Aga pa sila, alas na mga nagbugtaw ako, kagina. 5 o'clock ni sa ako nagbugtaw. Aga pa sila sa hamon. So, aga pa sila nagbugtaw pakadto sa ginambal sila sa Diyos na lugar. Kaya gin-encourage sila ni Jehoshaphat na magsalig sa ginambal sa Diyos. Gin-remind sila ni Jehoshaphat sa pasalig sa ila sa Diyos. Kaya nagando si Jehoshaphat, nag-appoint siya singers nga mag-lead sa army sa Judah. Samtang kapakadto sila sa away. So, imbes nga mga sundalo, no? Sundalo sa Tagalog.
Imbes mga soldado ang dapat ara sa una, no? Kaya pagkat doon sila sa giyera ni. Sino ang kinbutan niya sa una? Mga song leaders, mga worship leaders. No, kung ikaw to be ang song leader, pakadto ka mo sa away, sa time ni Jehoshaphat, si Sister Angel to be ang ara sa una. Siyempre makulbaan ka man na away ni. May mga espada to sila, may mga pana to sila siguro. So makulbaan ka kid, imagine na muna mo ang mga kontra, mga armado, kag ikaw nga song leader ara sa front line sa army. So amo na dapat ma-realize taman nga ang obra sang song leaders bukat. Yes. Ang obra sa mga worship leaders hindi man lahog-lahog ang mag-lead sa worship. Yes. Kaya kadamo ka man dapat i-overcome. Ang imo kaugalingon, ang huya, mayara ka man imo ang problema ka man, but you have to lead the people of God. Guys, this is a battle na kinahanglan naton daogon. So, music team, thank you, no? Sa inyong pagpangisog. Kinahanglan kamo namon. Kinahanglan namon ang inyong kaisog sa pag-lead sa worship. Sa verse 22, and when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. So nagsugod na sila kuno kanta, gin-confuse ang Diyos ang mga kontra, naglibog ang ilang ulo, kag sila mismo ang nagpinatsanay, mga kontra mismo nagpinatsanay sa ilang mga kaugalingon. Kag ubos ang ilang mga kontra. Will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Ubos ang ilang problema. No? Ang anuman kadako ang ilang problema, anuman kadamo sa ilang kaaway, no? Bisan ano ka imposible sa ilang sitwasyon, sa isang iglap na ubos, natapos ang ilang problema. Grabe, no? Wala may nakaluwas isang isa sa ilang mga kontra. Gaano lang ang katawan sa Judah? Gaano sila? For the Lord is good. Yes. For the Lord is good. Go worship sila. And when they began to sing and to praise the Lord, naglaho na parang bula ang ilang mga kaaway. Yes. So worship is the way that the battle is won. Nag-worship sila antes sa ilaaway. Nag-worship sila during sa tunga sa ilaaway. Kag nag-worship sila sang nagdaog na sila sa ilaaway. Kapag abot nila sa battlefield, anong nagta nila? Puros bangkay sa ilang mga kontra. Kag may bonus pa ang Diyos sa ila. Anong natabo? Anong ila nakita pag ito lalabot sa mga bangkay? Damo-damo ang mga manggal na nakuha nila sa mga bangkay sa mga tao. Mga alahas, mga precious gems, mga malahalon ng mga bato. Kagkabalo ka mo ano kadamo ang ilan nakuha? 3 kaadlaw ang ilang pamudyot. Hindi nila masasa ang blessings ng Diyos. Hindi nila mapuli sila balik sa kadlaw. 3 kaadlaw nga balik-balik nila panguha sa blessings ng Diyos sa ila. So, kisa ginapinsa ta kung mag-ulik lang Diyos sa aton,
nga abita ang makaya sa Diyos sa aton daw gustuhan lang. Nga daw inablang sa pinat daw wala maglasalig sa Diyos nga ang mahal lagi amo lang gini. No? Gasalig man kita kay permit nga kapatian nga God is able, God is able kita sa lapag God disabled. No? God is able. Kadamo na tanabatian nga naubra ang Diyos nga mga impossible nga naging possible. Yes. Pero kisa at the back of your mind, matago man ayhan sa akon. No? Kung ako nagibig, buligan man ko ayhan sa Diyos sa akon na sitwasyon. Pero lain din yung akon yung sitwasyon. Kapag gulay, din yung iba niya, post na yan. No? Ako yung special, gito niya, kaya budlay, ganyan ako niya mga problema ya Lord. Pero ang ini nga story nagapakita sa aton that God can bless us more than we can imagine. Amen. Kung ato ba ang ang aton sitwasyon, kay niara di kita yapon part, no, ang obrahon. Pag after naton obra sa aton nga bahin, magsalig kita sa Dios, simbahon kag dayawon ta siya, and God will do the rest. Amen. Kung magsalig kita sa Diyos, He will fight for us. Kaya kung makita sa Diyos nga nag-obey kita sa iya, God's blessing can be bigger than you expect. Katamo di sa aton maka-attest kung paano mag-bless ang Diyos sang sobra-sobra. Because we've been faithful sa Diyos. Yes. Sa una sa iyong people pa kami, kami ni Brother Mark. Grabe, matcha ko daw tigulan ni Gino. Sa una nga panahon sa iyong people pa kami, hindi pa kami ito miguhay din. Kada kita mo ni sa iya, ang pamangkot ko lang nag-army sa iya, di kakita ka na obra. Though wala man lang pala. Di kakita ka na obra. Wala man kami nagpinsar. Kaya every time mamangkot kami sa iya, pressure man sa part niya. Tapos doon, nugit ko na, obra ko na at that time, nga ultimo call center. Nga ginasayaan pa sa mga kilala ko. At that time, ang akong tinapusan, 3-year course lang. Vocational course nga daw wala din pala maayo nga wasdam lang nga gawala. Dahil kay naging faithful kami sa Diyos, ginobra man namon ang amon nga bahin, ang amon nga parts na magpursige sa buhay. So fast forward, this is not to inspire, but this is not to brag, no? So, nakakuha ko balay bisang gamay lang at the age of 23. Naka-eskwela ko sa kurso nga gusto ko sa maayo nga university. Nakakita ko sa maayo nga obra nga makasustain sa mga needs ko and a little bit of wants. Kag subong may gamay naman nga negosyo, a business owner. Changgil. So kung i-compare ko ang abuhay sa muna, sa pag-upa ko sa church, do hindi ko pag-imagine ang tsura ko sa muna. Do hindi ka kanin makatulog hindi ko kanin magtulog sa pagulingon ko sa espiritu. Sa mga pictures, kumayra, that time wala pa uso, ang tamo kay picture natin, ba? So grabe ang blessings ng Diyos. Si Brother Mark Mabatian naman, every time magpasalamat siya kada Sunday, kung ano siya ka-blessed sila ni Sister Lauren. Amen? Amen. Paano mo mabalaan na sobra-sobra ang blessings ng Diyos sa isa katao?
kay gaawas Diyo sa luha. Yes. Hindi mo ma-contain ang kung ano kagrabe ang blessings sa Diyos. Yes. Si Sister Paula, in-bless man sa mga obra. Yes. One. Kaya in-bless man siya. Oh, man. Kagada mo di sa aton sa gin-bless ng Diyos. Amen. Ang ibang di pa Japan na lang. So Isabella, batik ko! Sa ako ito patindugan ay balay. Abi ko nung ligan, atop lang yung balay lagi. Si Brother Edre, no? Manager. Sige lang, next week makatulog ko na. So, grabe ang Diyos mag-bless sa tao kung faithful kita sa iya. Kung ina-dayaw ta sa siya, ina-worship ta siya. So, subong nga katandaan ta, no, mga kauturan, sa time nga kinatestingan ka sa Diyos, sa time nga daw hindi ka kabalo sa inyong imo, brahon. Kung matsyag mo daw hindi mo masarangan ang imo sitwasyon, ara ka na sa dead end, tubangga sa pader na imo mga sitwasyon, may ara ka pa pwede mahimo. What can you do? You can still worship God. Amen? You can still sing and dance unto the Lord. Remember, worship is your weapon. So gusto mo wala maging matinalagol sa sining adlaw, then worship God. Yes. Gusto mo mag-receive sa Holy Ghost, then worship God sa sining aga. Yes. So everybody, let's all stand and let's worship Jesus and let's win this battle. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless everyone.